What's up sa inyo mga bayaw? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ng mga maiinit na issues na ating nakikita sa social media, lalong-lalo na ang mga bagay na maaaring makaapekto sa atin bilang mga Pilipino. Umpisahan natin sa issue ni Vice Ganda sa joke na ginawa niya sa kanyang concert nakaraan sa Araneta Coliseum. Panoorin natin at umpisahan na natin talakayin ang kanyang mga ginawang banat kay dating Pangulong Duterte. It's a jet ski holiday. Right now from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DBS only. Big allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong sabukan mga putang inay. So ayan, nakita naman natin na ginawang biro ni Vice Ganda yung sinabi dati ni Pangulong Duterte noong 2016 regarding dito sa kanyang pag-jet ski at pagdala ng watawat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kung hindi nyo naalala, pwede naman nating i-play para ma-refresh ang inyong mga kaisipan. Speaker, pupunta ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Bahala na kayo. Alam naman natin na hindi lang naman si Pangulong Duterte ang kauna-unahang presidente na nangako, na napako. Marami din namang politiko na nangako at mga hindi rin naman natupad. Pero dahil siya ay isang pinakamataas na politiko sa ating bansa, nanghihingi tayo sa kanya ng accountability dahil sa kanyang pangako na pag-jet ski at papunta dun sa West Philippine Sea. Kasi malaking bagay yan eh. Sa tingin ko, naging simbolo yun or naging parte yun ng pagkapanalo niya noong 2016. Pero sa ginawang joke ni Vice Ganda, marami nga talagang nasaktan na DDS. Sa tingin ko naman, wala namang masamang sinabi si Vice Ganda dito dahil ang mga sinabi naman niya ay nasabi rin naman ng dating nating Pangulo. At matatandaan natin na malaking parte ang naging bahagi ni Vice Ganda sa pagkapanalo rin ni Pangulong Duterte noong 2016 dahil nabigyan si Pangulong Duterte ng media coverage, ng limelight noong 2016 dahil sa pag-interview ni Vice Ganda sa kanya noong 2016. Ilan po girlfriend nyo? Nagtagal ka ng salita. Ibig sabihin, mahigit sa isa, sir. Hindi nagbibilang ako, sandali lang. Pero babae sila lahat. Langan. Pero may balak ako dagdagan ng bakla. Pagka nagkaya-intindihan tayo, ikaw yung patay ka. Ngayon, kung ang biro ni Vice Ganda, sumusobra na, alam naman natin, ang mga birong ginagawa ni Vice Ganda, minsan, talagang lumalagpas. Minsan, mahirap lunukin para sa mga taong hindi sanay sa kanyang biro. Pero kilala naman natin si Vice Ganda na ganyan talaga ang mga biro niya simula nung siya ay nagsisimula pa lang sa mga comedy bars. Naghanap akong damit, sabi ko may show mamaya gabi, maghanap akong damit para maganda yung sukat ko. Di ba nakita akong damit, sinukat ko, nagpunta ako ng fitting room, sinukat ko na. Pagsukat ko, ang sikip, ayaw pumasok. Di tinawag yung sales lady, sabi ko, Miss, may ano po yun? Miss, may size pa kayo? Sabi niya, para sa inyo po? Hindi, para sa inyo, isa-shopping kita putang ina, anong size na kayo ka? Parang gago? Tatanong pa, para sa inyo po? Hindi, para sa ibang tao, nagtataka ako, bakit ako nagsusukat? Oo nga, no? Nakakanga, buko. May size pa kayo? Para sa inyo po? Hindi, para sa ina mo, anong size ng nanay mo? Pumali niya ako! Putang ina yan! Gago? Alam na yung tanong at saka sagot, tatanong pa. Para sa inyo po? Hindi, para doon sa babae sa ibang piting room. Baka makabalak sila, ako na magsusukat. Sabihin ko lang sa kanila na medyo masikip. Ako lang magpapakot sa lahat ng ito. Lahat na mamimili, ako lahat nakasulat. Di ba parang na, para sa inyo po? Hindi, para sa'yo, anong size mo? Sige, mag-calling ka ako masisisi. Ulo. Sana tinadyakan mo. Ano ba? Yung mga biro niya, talagang mapanakit, di ba? Ngayon, bilang komedyante, alam naman natin na ang kanyang focus magpatawa. Pero siguro marami ang nakaramdam
marami talaga ang nasaktan sa ginawang biro ni Vice Ganda sa dati nating Pangulo. Yun lang naman, wala naman na tayo bang pag-uusapan dito dahil ang issue na to ay laban sa isang komedyante, di ba? Kung seseryosohin mo siya, feeling ko naman may problema sa atin kasi komedyante nga siya eh. Ngayon, kung hindi niya kamatch yung humor natin, maaaring offensive ito para sa atin. Ang pangalawa nating bagay na tatalakayin ay ang post ito na galing kay Wanaday, nag-anak para may mag-alaga. So, itong si Kevin Vlog ay isang PWD, makikita nyo naman sa litrato, na nag-post siya ng ganito. Sabi niya ay, dati, pangarap ko na sana magkaroon ako ng anak. Pero imposing, baka walang magkakagusto sa kalagayan ko. Gusto ko sana kahit paano pag tumanda ako, may mag-aalaga sa akin. Kaso, mahirap ang kalagayan ko. Thank you Lord, binigay mo siya sa akin. So, ang bagay na to ay isa sa mga pinaka-toxic Filipino trait, no? Na mag-aanak tayo para merong mag-aalaga sa atin pagtanda natin. Itong post na to, ang sabi niya ay, thoughts nyo here. Gets ko naman PWD siya, pero bakit parang pinamukha niyang his dream is to have a child that will take care of him in the near future? Bakit di na lang maging masaya at may anak, maging mabuting magulang at hayaan na lang kusang loob yung anak? Imagine you being a child is set up in the future to take care of someone. Well, nasa sa bata naman to, no? Nasa bata to kung nasa anak. Kung pagdating ng panahon, aalagaan niya yung mga magulang niya, regardless if PWD siya or hindi. Kasi may mga anak talaga na tumatanaw ng utang na loob kahit hindi mo sabihan. Yung sila na yung magkukusa na tutulungan kanila, alagaan kanila, magpo-provide siya para sa inyo. Yun yung maganda, di ba? Kung napalaki natin ng tama yung mga anak natin na maging mabuti sa magulang, yung ganun bagay. Kasi mahirap kung ibibigay natin sa anak natin yung mga bagay na dapat nilang gawin para sa atin. Unang-una, responsibilidad natin sila dahil tayo yung mga magulang at hindi nila tayo responsibilidad. Ngayon, nasa kanila na yon kung magkukusa sila na tayo ay aalagaan nila or pagmamalasakitan nila. Depende kasi sa values, depende kasi sa environment na kinalakihan ng bata. Ngayon, kung yung bata ay lumaki sa isang loving, caring, and very supportive na family, most likely darating yung panahon na magiging ganun din siya sa magiging pamilya niya at pati sa magulang niya. Mahirap na i-impose natin sa tao yung dapat nilang gawin. Bibigyan natin sila ng responsibilidad na dapat hindi naman talaga nila gawin. Unang-una ay meron silang mga sariling pag-iisip at meron silang free will. Hindi naman natin sila mga alaga, hindi naman natin sila mga alagang hayop na susunod sa atin dahil tayo yung alpha at sila ay parang mga sunod-sunuran lang. Hindi naman ganun yon dahil sila ay may sariling pag-iisip. Kung darating yung panahon na tutulungan nila ang kanilang mga magulang, nasa sa kanila na yon. Hindi naman natin sila pwedeng diktahan sa kung anong yung dapat nilang gawin at sa kung ano yung hindi dapat nilang gawin. Maging masaya na lang tayo dahil biniyayaan tayo ng mga anak or anak na maaari natin makasama hanggang sa ating pagtanda. Yun lang naman.